requirements ng sufficiency in substance, yung parameters, maliwanag po sa impeachment rules ng House of Representatives. Dalawa lang. Una, kailangan may recital of facts. Na-recite yan dun sa complaint ng mga bayan na. Pangalawa, kailangan may kaugnayan dun sa impeachable offense. At yan po, ay napatunayan din ng mga bayan na. Pero, siyempre, majority rules, talo po kami, pero sa tingin ko, dahil binayolate yung rules, pwede rin pong makialam ang Korte Suprema sapagkat ito po ay tantamount to grave abuse of discretion. Pagdating naman po sa complaint ni Vice President Sara, binasa ko po, sufficient informed, sufficient in substance. Kaya kung boboto ko, sufficient informed, sufficient in substance. Ngayon, hindi ibig sabihin may kasalanan na. Yan po ay makikita lang natin sa presentation of evidence. Pero kay Pangulong Marcos, hindi na hinayaan makapag-present ng evidence. Sana po, yung may divisive bias, pwede na i-present to. Pero pinigilan na yung presentation. Dito, titignan mo po, i-present, makikita ko na may kasalanan, tumoto ako for impeachment. Pero kung wala, tumoto naman ako against impeachment. And what are the factors po siguro bakit umano ay naharang agad siya sa third sa preliminary process pa lang? Sa tingin ko, pinipigil paglabas ng which is bad for impeachment process. Kasi po, masamang president, ganyan na ba mangyayari? Na basta akampi, hindi na pwede ma-impeach. Kailangan talaga, especially now, na meron tayong super majority. At paano naman hindi magkakaroon ng super majority? Billion-billion ang alokasyon ng bawat congressman. At bakit ka naman pumontra? Ay kung di mawalan ka ng billion. Last na siguro ang report. Do you think po ba mayroon tayong kailangan baguhin or baguhin din sa House rules sa Committee on Justice? Well, nagamit na naman po ito eh. So, dapat lang sundin. Hindi ba po? Dapat lang sundin. Sorry. Congressman, you are also known for your anti-dynasty bill. Kamusta po yan? E pag-asa ba mapasayan? Well, I've been an advocate of the anti-political dynasty. Ano po to? Yung aking advocacy na yan predates the 1987 Constitution. I've been fighting political dynasties in my CP since I was a PDP. Kaya po, noong 1987, Maris. tuloy po eh. Maris. Welcome to the Maris Valley of CMA7. And of course, my friend, si Danny. Okay. So, ito po yung palimang pagiging kinatawang ko sa Kongreso. Ito na rin po yung ikalimang pagpapayag ko ng anti-political dynasty bill. 2001, 2013, 2016, 2019, then ngayon po 2025. At ang pinakamataas na inabot ko itong bill na ito ay noong 2013. Noong panahon po ni Presidente Aquino. Ito po ay nakapasa sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms. At it's a product of principled compromise. Binasa ko po yung transcript ng mga framers ng ating Constitution, 1987 Constitution, may tatlong requirement po para matawag natin na talaga namang ito ay valid ng anti-political dynasty law. One, dapat it will promote equal access and opportunities
ordinary citizens to hold public office. Pangalawa, it would prevent the monopoly of power by families. At pangatlo, dapat po hindi arbitrary. Ano ibig sabihin? Hindi naman dapat parusahan mo yung malalayo ng kamag-anak. Diba? Dahil, kaya po, dati po, yung mga pinafile ko po ay talagang mahigpit. One per family, second degree of consanguinity, and yung naging compromise ko po, dalawa. Isang national, isang local, ibang constituency. At second degree. Yan po yung, kung hindi po second degree, magkakagulo na. Hindi unenforceable, unimplementable na po